Para po sa akin, kung lulusot po yan sa taong bayan, pabor po sa akin yun dahil yun ang gusto ko. Wala po ako talagang gusto kundi maging unicameral tayo at maging parliamentary tayo. Pero sa akin pong palagay ay mahirap pong gawin yan. What's up mga tawala? Senador Idol Robin Padilla buong pusong ibinahagi ang naging pahayag at kanyang saloobin sa kanyang ipinaglalaban at isinusulong na charter change at isinusulong na magiging federalism ang ating bansa. At Idol Senator Robin Padilla inaaming hirap na ring maniwala sa mga naganap na committee hearing dahil sa mga naranasan niyang mga kasinungalingan at kanyang mga nasasaksihan na mga kasinungalingan sa loob ng Senado. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Ang hirap din eh. Sa pagpapatuloy at naganap ngang press conference ni Senator Idol Robin Padilla sa loob ng kanyang opisina kahapon ay marami nga siyang isinuwalat at naging pahayag sa kung ano nga ang mga nagaganap at kanyang mga nasasaksihan sa loob ng Senado, lalong-lalo na nga sa mga naganap na committee hearing. Pag-aamin pa nga ng senador na minsan nga raw ay hirap na ring maniwala dahil nga sa mga paiba-ibang statement ng mga witness na talaga namang nasasaksihan niya nga ang mga nagaganap na kasinungalingan sa committee hearing. Other topic lang po sa regarding po sa resolution ni Senator Lisa, gusto niya pa-imbestigahan yung mga alleged crimes like sexual abuses, child abuse, exploitation ni Pastor Apollo Kibuloy. Do you support that initiative? No. Actually, nung nag-PS kasi siya, wala ako eh. Kung nandito ako noon, medyo mag-i-interpellate tayo. Kaso ng Amerikano yun. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor. Paano? So ano yun, parang ICC din. Ano? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Ganun ba ang dating? Pero sir, meron daw siyang mga credible witness at meron daw siyang mga sworn affidavit na nakuha, sir, na magpapatunay daw dun, sir, sa mga alleged crimes na yun, sir. And meron din daw po mga pending cases dito sa DOJ na currently, sir, na tinitignan para po pursue ng cases against Pastor Kibuloy. Karapatan niya yun. Naisulong niya yan. Pero siyempre kami, ako lalo, nangangati ako pagka kaso ng puti eh. Pagkaso ng ano, na-offend si Bonifacio. Medyo ayoko talaga. Pero kung sa Pilipinas yan, wala akong magagawa eh. Pilipino yan. Pero pag ang babasihan natin, korte ng ibang bansa, no way. No way. Parang yung speech niya, ibinasin na po dun sa isang lalaki naman dito. Tapos may mga hawak din siya, mga witness. Allegedly, may isang minor na nandito pa rin na ginawa daw pulubi, pinagsilicit, Kailangan patunayan niya yun, siyempre. Nasa kanya ang burden. Ano yun, Na patunayan niya. participate kayo sa hearing na gagawin ni Senisa para Kung marirefer yan sa committee, siyempre magpa-participate tayo. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Ang hirap din eh. pag nag-hearing, sir, sa January, tapos iniharap niya, kayo mismo. Oo, siyempre. Oo. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon at tingnan ko kung saan galing yung witness. Samantala, buong pusong inihayag naman at ibinahagi ni Senator Robin Padilla ang kanyang saloobin sa kung ano na nga ba ang patutunguhan sa kanyang mga isinusulong at ipinaglalaban. Lalong-lalo na nga ang pangarap niyang baguhin ang ating ekonomiya, ang kanyang isinusulong na charter change at magiging federalismo ang ating bansa. Na kahit nga inaamin na ni Senador Robin Padilla na hirap talaga siyang maipasa ito sa Senado,
Pero hindi ito nawawalan ng pag-asa at naniniwala na darating ang panahon na matutupad rin ang kanyang mga pangarap at mga isinusulong at ipinaglalaban sa ating bansa na mabago ang sistema at takbo ng ating ekonomiya. Lalong-lalo na nga rin ay nabubuhayan nga ng loob si Senator Robin Padilla ngayon dahil pagbukas pa lamang ng taong 2024 ay muling pag-uusapan at muling talakayan at pagdidibatihan nga ito sa Senado. Ayon pa nga sa kanyang buong pahayag. Ano po, una ako talagang Sara naman ako. Kahit pigain mo ako ngayon, mga ngamoy Sara Duterte ako talaga. Pero yung namang sinusulong natin, ma'am, hindi pa ito unicameral. Hindi pa kasi sigurado yan. Imposible pang mangyari yan. Itong sinusulong po natin, ito pa rin po. Ito pa rin form of government ito. Presidential bicameral pa rin. Pero dadagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election lang. Ganun po, gagawing 4 years. Kasi kailangan dahan-dahan. Kasi kung bigla, baka lalo pong hindi sumikat dito sa Senado. Kaya ayaw po natin biglain. Kasi kung bigla, nabibilaukan sila eh. Baka sakaling sa ganitong klaseng panukala, mas tanggapin. Kasi nung minsan, nagkaroon naman kami ng lakas loob dito na i-file. Kasi nung nagkaroon ng Asia Pacific Conference, nagsalita si SP. Ang ganda nung sabi ni SP, sabi niya, bukas na bukas siya na madagdagan ng senador. Kaya gusto niya magkaroon ng maging regionalized. Kaya ako naglakas loob, sabi ko, i-file na natin yung panukala natin. So, just to clarify, yun pong tinutukoy po ninyo na bagong panukala, yun nga po yung i-increase yung number of senators, yung tandem voting. Yan Saka yung 4 years, the election. Nakapaloob dun sa parang proposal ng PDP Laban, or kayo po as a senator, is it a bill? In what Hindi po, sa akin po ito. Sarili ko po ito. Opo, ano po ito? Siyempre, ang nagre-reconcile lang yan doon sa ideology ng PDP Laban. Kasi ang gusto talaga ng PDP Laban ay federalism. Pero sa ilang taon na sinusulong yan ng ating godfather na si Aquilino Pimentel, Senator Aquilino Pimentel Sr. at sinundan ni Presidente Duterte, hindi talaga makalusot, ma'am. So kailangan kami dito sa legis namin, nag-iisip kami kung paano gagawing dahan-dahan. Kasi ayaw talaga nila ng bigla. Ito po yung naisip namin ng bill. So it's a bill, sir? Bill, opo. But still, ang sabi po natin, People's Initiative na. So paano po yung bill na yan? Magkaiba po yun. Yung sinusulong po kasi ng House, charter change na iba yung kanila eh. Iba ang ano po nun. Yun na po yung gusto natin, yung unicameral. Opo, para po sa akin, kung lulusot po yan sa taong bayan, pabor po sa akin yun dahil yun ang gusto ko. Wala po ako talagang gusto kundi maging unicameral tayo at maging parliamentary tayo. Pero sa akin pong palagay, ay mahirap pong gawin yan. Kasi kailangan po dyan ang mataas na kapulungan pa rin. And you think... Kahit po kasi People's Initiative yan, kahit sabihin natin na Comelec ang magdidesisyon yan, ang kakampanya pa din dyan, ay yung mga malalakas na pamilya pa rin. And yung bill po na na-prepare nyo, sir, do you think has more chances? Hindi na siya dead in the Senate? Baka po hindi kasi nanggaling sa bibig ni Senate. At ang tagal na po nitong bill na to, hindi namin ma-file. So totoo lang, nung pagkatapos na hindi pirmahan yung ating committee report, ginawa na namin itong bill na to kaagad. Hindi namin ma-file dahil tinitingnan namin kung kailan medyo gaganda ang sitwasyon. Nung narinig namin si SP magsalita doon sa Asia Pacific Conference, sabi ko, i-file nyo na yan. Dahil maganda yung sinabi ni SP. Open siya eh. Open siya. Bakit doon sinasabi niya? Pero pag dito, hindi ganun ka. Siguro po, hindi nawawala siguro po yan sa isip ni SP. Ang ayaw siguro lang nila, ako din naman po, sa ibang mga senador, ang ayaw nila yung maging unicameral po siguro. Pero sa usapin po na dadagdagan natin ng senador, palagay ko po wala kang kumokontra dyan na magkaroon ng regional senators. Wala po sigurong kukontra sa kanila. Sir, clarification lang. Bali sir, kasi di ba ang sinasabi niyo po is yung economic provision lang. Opo. So mangyayari ngayon sir, yung mga susunod na araw, ang ipupush niyo, kasama na yung political. Opo. Yun talaga naman ang gusto ko eh. Mula pa nung nangangampanya ako, yun na ang aking talaga maging pati political. Pero syempre, nung pumasok tayo, hindi ka naman pwedeng siga-siga dito. Ito gusto mo, di ba? So, economic muna tayo. Titingnan natin
maging epekto niyan sa tao. Pag nakita ng tao na nagkaroon sila ng magandang sweldo, nagkaroon sila ng magandang trabaho, ang dali nang isulong nung political. Pero ngayon, sa sitwasyon ng Pilipinas, kailangan na po natin talagang diretsahin na yung ating mga kababayan na kailangan natin ng political change. Isipin nyo, ang utang natin, boss, nasa 16 trillion na, boss. Pag dumagdag yan, taon-taon, 2 trillion, tayo pupulutin. Kailangan na po natin talaga ng foreign investment. Hindi naman po pwede, kahit naman kaninong tahanan, hindi ka naman mabubuhay ng puro utang. Kailangan natin ng investment. Kailangan natin ngayon na yun. Sir, kailan nyo na po ipafile yung bill? Nakafile na ito. Nakafile na po ito. Opo. Inaantay na lang po namin na bumagsak sa amin, sa committee namin. Kailan? Final po ngayon. Opo. Sir, kaya na po sabi ni Sen Coco na maganda mag-start na ng 2024 kasi daw, if di matapos 2025, mag-election, baka daw madagdagan ng supporters ninyo sa charter change. So, tingin niyo ba sir sa 2025, malaking chance na dumami kayo na supportive of this? Ako po, naniniwala ako na pagka ang mga congressman, congresswoman, sinuportahan nila yung People's Initiative kasi distrito nila yun. Madali po ito. Yun lang naman po ang kailangan natin. Kasi pagka People's Initiative, ma'am, hindi na natin kailangan ng kongreso. Diretso yun. Diretso sa COMELEC yun. Pag nakuha natin yung 12% na population vote. Pagdating sa COMELEC nun, pag pumasa sa kanila yun, kasama na kagad sa balota yun, sa 2025. Yes or no na. Kasi kung antayin natin ng Congress, meaning the upper and the bigger, ayaw nila ng lower sila. Hindi mangyayari, ma'am. Hindi mangyayari. Puro lang tayo kwento dyan. Pero sir, gastos din ang PI, di ba? Magastos din po ang People's Initiative. Opo. Kung isang tao ang magsusolder, pero kung magtutulungan ng mga partido, kasi dapat talaga dito po, kung seryoso tayo dito, hindi man tayo nagkakaintindihan kung sino yung magiging mga presidente natin o vice president, pero pagdating doon sa usapin na gusto natin baguhin ng konstitusyon, dapat lahat ng partido magsama-sama. So sir, ngayon, maliban sa PDP laban, sino po yung Lakas. 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 Mula pa nun, ma'am, yan na ang kay Presidente FBR pa lang, charter change na. Pumasok si GMA, charter change na. So, ang lakas talaga ngayon, natutuwa ako dahil sinundan ngayon ng sila uli ang ang Partido Federal, yung kay Presidente, federalismo din yun. Kaya ang ganda kung ang magsasama-sama ngayon, mga partido. Pero open din ngayon yung tulungan doon sa partido nila, Senator Coco. Oo naman, alam mo ba, araw-araw ko nililigawan yan, tanong mo kay Chairman. Lagi ko siyang, everyday yun, nakikita ko siya, boss. Mag-isa na lang tayo. Everyday yan, boss. Mag-isa na lang, sir, as Yung PDP. Hindi, medyo, di ba? to unify. Unify na. Sir, ibig sabihin bukas yung Duterte wing and then itong Oo, bukas na bukas. Lalo ngayon, boss. Lalo ngayon. Why, sir? Bakit lalo ngayon? Sa sitwasyon ng... Kasi... Kawawa na tayo, ma'am. Kawawa ng Pilipinas. Pag hindi pa tayo nagkasundo-sundo kahit man lang yung mga political party, magkasundo-sundo tayo sa charter change, kailan pa tayo? Pag-aralan mo, ma'am, lahat na lang ng ginagawa natin, puro band-aid. Wala pa tayo. Pero sir, may pag-uusap na ba from the Duterte wing tsaka yung sa kabilang? Opo. Noon pa lang po, binigyan na tayo ng kalayaan na makipag-usap kay Senator Coco. Sino, sir, yung involved dun sa talks na yun to unify Ako po. the two factions? Kayo Ako na po. muna, sir. Ako po, kami po dalawa ni Senator Bongo. Sir, ang nangyayari, ang end goal para eventually ma-unify, tapos itigil na yung kasumaan sa Supreme Court. Yun na nga lang po minsan nagiging biruan namin Sana magdesisyon na yung Supreme Court nang matapos na tong issue na to Pero hindi willing, sir, yung faction nyo na magparayan na lang sa pimental wing. Siyempre, kung ano desisyon ng Supreme Court. Pero kung makukuha namin si Senator Coco ng pwedeng na lang yung kaso na yun, mas maganda. Sa totoo lang, ma'am, ilan na lang ba kami ngayon? Ilan na lang po ba, sir?
konti na lang kami, nagkaroon na ng exodus. Oo, wala akong numbers kasi magmula nung nag-resign ako sa pagiging vice president nila, di ba? Member na lang ako Pero si President Duterte involved din dun sa Siya ang chairman. sa usapan na mag-unified na. Alam mo naman si Mayor, napaka-peaceful na tao nun hindi lang niya publicly siguro sinasabi. Pag kami. Sir, paano yan, sir? Kinakausap din niya si Seto? Hindi, kami po. Kasi diba sila yung nagkaroon ng falling out? Hindi naman personal yung falling out nila, political lang naman yun. Kahit personal yung Ganun naman sa politika. Hindi mo na ma-distinguish yung personal at aalamin mo na lang yung pinagmulan, malalaman mo, political lang to. Dito naman, interest lang dito ang pinag-uusapan. Sir, kumusta? Pagka okay sa interest mo, okay. Sir, kumusta po yung reception so far ni Senator Coco? May mga delayed out pa siya. Sweet naman kami niya. Sweet naman kami ni Senator Coco. Wala siya, sir, mga some sort of conditions? Hindi, lagi lang niya sinasabi, antayin na lang natin yung Supreme Court. Pero gano'n na lang. Pero wala ka ibang kinakausap yung boss ni Sen Pacquiao? Wala pa kaming chance ni Manny. Baka itong parating na tatakbo naman siya di ba? Sir, paano yun? Pa-clarify yun. Kailan po nagsimula yung negotiation? Tagal na. Matagal na. Noon pa lang nanumpa ako ng Vice President, yun na kagad ang sinabi ko Sinabi ko, ako nagsabi noon na yung parang, anong tawag doon? Yung acceptance speech ba yun? Acceptance speech. Nung kinuha ko yung yung responsibility dati. Sinabi ko na kagad yun na lalapitan ko na yung mga dating PDP. Na maging isa na lang. Oo, wala namang problema kay PRRD. Kasi sir, parang issue nila Sen Coco, di ba yung grupo ni Secretary Cruz? Wala na, tapos na yan. Wala na si Cruz. Hindi, sabihin, yung issue na yon hindi na mainit ngayon. Kasi yung issue na yan, nagkaroon ng issue na yan nung sila ang nakaupo. Pero ngayon na hindi na sila nakaupo, iba na ang mga mayor, siyempre, dapat na tayong isang tabi na natin yung ating mga interest, yung interest na ng partido ang isulong natin. Pero andun pa rin sir, sila Secretary Cruz at saka Sir Advisor na lang. Mga advisor na lang sila. Sir, sorry, balikan ko yung People's Initiative, sir. Sir, kaya in 1 year? Kasi 2025 Oo, elections naman. dun isasabay. Oo naman, oo ma'am. Kayang-kaya yun. Kung talagang i-assignment ng bawat congressman, bawat distrito, ang bilis dun ma'am. Papamiting ka lang dun, pipirma, mapaintindihan mo sa tao. Kasi kailangan, tsaka ngayon, sa dami ng media ngayon, social media, ang dali mo nang ipaintindi sa tao. Hindi na pwedeng sabihin ng COMELEC o ng Supreme Court o ng kahit anong court na kulang ang information. Hindi na, sobra na nga tayo sa information ngayon. So, dati lang naman, natalo kasi yan. Natalo yan sa panahon ni GMA dahil lang sinabi, imposibleng naintindihan ng tao yaang charter change. Kaya natalo yan sa kasuhan ngayon ma'am, wow. Kahit na sino nakakapag-live So, ang yun, napaka-imposible na sabihin na hindi naintindihan ng tao. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!